Hello guys, for today's video ay meron po tayong papanoorin at papakinggan na isang, I think ito ay born again Christian. Hindi lang ako sigurado, pero siya ay nag-topic about sa Islam. 3 points daw o tatlong pangunahing dahilan bakit hindi ka daw dapat magpa-convert or magbalik Islam. Sobrang bihira itong mga ganito kasi karamihan kasi ng mga Christian denomination ay hindi halos tumatalakay, nagtatapik about Islam. Para sa akin, goods itong ganito kasi apologetics naman ito. Hindi naman ibig sabihin, tinalakay niya yung ibang sekta, sinisiraan na. Kasi, posibleng naging aware siya sa nangyayari sa kanyang paligid at nakita niya na maraming mga nadadaya sa ating panahon. Siyempre, bilang isang Christian, nagbibigay lamang siya ng katuruan. Actually, hindi naman ito turo para sa mga Muslim. Hindi ito pang Muslim. Malamang na ma-misinterpret lang ito ng maraming mga balik Islam at iisipin na sila ay inaatake o sinisiraan. Pero ako naniniwala kung paninira at paninira lang, hindi dapat ma-offend ang mga Muslim dito kasi mas malala ang ginagawa ng maraming mga vlogger na Muslim. May kinalaman sa paninira. Kay Apostol Pablo, sa Biblia, sa Trinity, at iba't ibang pananampalatayang Kristiyano. Hindi man lang nagpapasintabi ang mga Muslim kapag sila ay tumatalakay sa paniniwala ng Kristyanismo. So, meron pong isa ngayon, sigurado mainit ito sa mga Muslim ngayon dahil nag-topic siya related sa Islam. Ganyan kasi ang mga Muslim, kapag sila magta-topic sa ibang sekta, sasabihin sinasabi lang ang katotohanan, mahal daw tayo nila at sila daw ay nagmamalasakit lang kaya nag-expose lang sila ng maling aral ng Kristyanismo. Pero pagka tayo tatapik sa kanila, iba ang dating noon. Magsasabuatan pa yan at sasabihin, itong tao nito, naninira ito sa Islam, huwag nyo ito pakinggan, ganito, ganyan. At sigurado ako, itong CJ na ito is hinahamon na ito ng debate. ganyan karanasan ko nung ako ay nag-expose. Sumagot ako ng isang video ng atake ng isang Muslim patungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Siyempre, ang nangyari is binaliktad ako ng maraming mga vlogger na Muslim para maganda yung image ng Islam. Tapos magmukha tayong kalaban. Sigurado ako na itong tao na ito ay hinahamon na ng maraming mga balik Islam. Pero magkaganon pa man, mabuti panoorin at pakinggan natin yung kanyang video. I-analyze natin kasi hindi ko actually pa napanood ng buo yung kanyang video. Nakita ko lang yung mga highlights niya. Marami kasi mga kapatid na nagtatag sa akin nito. Gawa ng ang mga kapatid kasi may kinalaman sa Islam. Alam nila na ako ay tumatalakay sa pananampalataya ng Islam at meron niya tayong nakadebate. Kaya nung napanood siguro nila ito is kinonsern nila sa akin. At panoorin po natin mga kaibigan kung ano po yung kanyang point. Bakit hindi daw tayo dapat magbalik Islam. Sige po, ito. Kang magpapakonvert sa mga Muslim. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Alam niyo po ba bilang isang Kristiyano at isang pastor, marami po nagpi-PM sa akin na hinihikayat nila ako na magpa-convert into Islam. At nakakalungkot isipin na meron po tayong mga kapatid na Kristiyano. Itong nagsasalita sa video, sabi niya, siya daw ay isang pastor. Correct me if I'm wrong. Parang ganun yung naintindihan ko sa kanyang video. At marami daw na naghihikayat sa kanya na magpa-convert sa Islam. Kaya siguro tinalakay niya yung Islam para bigyang kasagutan yung mga nag-i-encourage sa kanya na magbalik Islam. So tuloy natin yung kanyang video. Kristiyano. Unang dahilan po, Muhammad is not the last prophet. Sabi po naman, Una daw dahilan kung bakit hindi daw dapat tayo na magpa-convert sa Islam sapagkat si Muhammad daw, hindi daw siya yung last prophet. Siyempre, kung may point nga naman itong kanyang sinasabi, dito pa lang sa unang point niya is agree na ako na hindi ka dapat magbalik Islam. Kasi yung kinikilala nilang prophet na last prophet daw, ayon sa kanyang pahayag, hindi daw totoo na si Muhammad ay last prophet. Pakinggan natin yung kanyang katwiran kung may point po ito. Pakinggan natin yung kanyang point. Muslim, si Muhammad daw po ang huling propeta ng Diyos. Second to the last si Jesus Christ na prophet. So after daw ni Jesus Christ, merong pang huling propeta na lumabas at ito nga daw po ay si Muhammad. So tayo po bilang mga Kristiyano, Biblia po ang basihan ng ating pananampalataya. At yan din yung madalas kong naririnig sa mga Muslim. In fact, may isa kami ngayong question galing sa mga Muslim na yung kanyang pahayag, si Jesus daw ang huling propeta para sa mga Israelita. Then doon naman sa lahi ni Ishmael ay si Muhammad naman daw. Ibig sabihin, kung mali yung ganitong katuruan ng Islam, hindi ka talaga dapat na maging Muslim. Hindi ka talaga dapat na magpa-convert. Bakit po? Syempre budol pala yung ganong information, ba't ka magpapa-convert? Pero to be fair sa mga Muslim, kung tama naman yung paniniwala na ito ng mga Muslim, dapat ka talaga magpa-convert sa Islam. Ako mismo, baka magpa-convert ako sa Islam kung totoo na si Jesus ang huling propeta at sa side naman ni Ishmael, siya naman ang last prophet, which is si Muhammad. Syempre, kung dumaloy sa kanila yung linya ng mga propeta, wala tayong choice kundi magbalik Islam at kilalanin si Muhammad bilang isang propeta. So, tingnan natin yung kanyang argument. Sabi daw niya, hindi ka daw dapat magpa-convert sa Islam unang-una sapagkat si Muhammad ay hindi daw totoo na last messenger.
Tuloy po natin yung kanyang video. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito? Basahin po natin yung Romans chapter 10 verse 4. Ganito po yung sinasabi. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Sa English translation, ang pagkakasabi po dyan, Christ is the culmination of the law. Ibig sabihin po, yung aral na itinuro ng ating Panginoong Hesus is yung hangganan ng ating doktrina or paniniwala nating mga Kristiyano. At yung maganda yung point niya. Si Kristo daw, ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin na ang pagkapropeta ni Jesus ay para lamang sa mga Israelita. Actually, may mga kinuquote na talata mula mismo sa Bible na sinasabi nila na si Jesus daw ay propeta lang para sa bansang Israel. Then si Muhammad daw ay propeta, huling propeta, pang buong mundo para daw sa lahat ng lahi sa ating panahon. Pero gaya ng kanyang paliwanag, yun daw, pagkapropeta ni Jesus, ito daw, sakop daw nito ang pang buong mundo. Mean to say, hindi nga naman kailangan ng Muhammad kung sa pagkapropeta pa lamang ni Jesus ay nasasaklaw na tayo. Parang ito yung gusto niyang i-point sa video na ito. So ituloy po natin yung kanyang paliwanag. New Testament po ay ang siyang aral ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating maging hangganan ng paniniwala at pananampalataya. Sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 17, pinulfill ni Jesus Christ yung Old Testament. Meaning to say, yung Old Testament na aral ng Diyos ay kulang pa po at yung hangganan is yung turo ni Jesus Christ. Now, usapang propeta po tayo. Pag sinabi po nating prophet means messenger. So, ayon sa kanya, ito based sa ating napakinggan, dapat ang maging hangganan ng ating pananampalataya daw is yung katuruan ni Jesucristo. Sapagkat hindi nga daw magkakaroon ng fulfillment yung kautusan kung wala yung katuruan ni Jesus. Ibig sabihin, alin mang katuruan na salungat sa katuruan ni Jesus at ng mga apostol, hindi ito dapat tanggapin o paniwalaan. Ito yung nakikita natin na gusto niyang i-point. Kung titingnan mo nga naman, si Muhammad bigla na lang lumitaw at nagpakilalang propeta at sinasabi na yung kinikilala nilang kasulatan, ito daw ay parang huling tipan ng ating Panginoon Diyos. Pero based naman sa kanyang paliwanag is yung katuruan ni Jesus, ito na po yung hangganan. Ibig sabihin, malibang hindi ganito yung turo mo, hindi mo kailangan maniwala pa sa isang propeta sapagkat pag hindi ganito yung katuruan, dapat na daw natin tong i-reject. Yan. So ituloy natin yung kanyang video. Of God. Ibig sabihin po, yung gustong ipasabi ng Diyos ay pinapasabi niya po sa mga propeta niya. Now, ito pong si Muhammad ay nagkiklaim na isa pong prophet. Ito pong si Muhammad ay nagdagdag po ng turo at salita daw ng Diyos. At ito nga po ay ang Quran. Pero mga kapatid, kung titingnan... Ayan. Sabi niya, si Muhammad daw ay nagpakilala lang daw na prophet at nagdagdag ng katuruan. Nagigets ko actually yung kanyang point. Bakit? Kasi yung first point niya, si Muhammad ay hindi daw siya last messenger. Then ayon sa kanyang pagpapaliwanag, yung katuruan ni Jesus ang hangganan ng kautusan. Ibig sabihin dapat sa panahon natin ngayon, hanggang sa katapusan, ang dadalhin dapat nating katuruan is ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, imbis na dapat ganito yung katuruan, si Muhammad ay nagdagdag daw ng katuruan. At imbis na sundin yung New Testament, yung katuruan ni Jesucristo, is gumawa siya ng another testament which is yung Quran. Sa ganitong idea, makikita mo nga naman yung point na nagkakamali ang maraming mga nagbalik Islam sapagkat ayon sa katuruan ng Biblia, yung katuruan ni Jesus ang hangganan ng kautusan o ng katuruan dapat. Ibig sabihin, ito dapat yung maging saligan. Pag mayroong dumating na nagturo, nagdagdag pa dito, tapos buti sana kung nagdagdag lang, ang problema is kung kinokontra pa yung katuruan ni Jesus, hindi dapat nating paniwalaan. So ituloy natin yung kanyang video. Po natin mabuti, yung Quran po na sinulat ni Muhammad ay hindi po aral ng ating Panginoong Hesus at mas malalaman niya pa po yung mamaya sa number 2 and number 3. Ito pong Quran na ito ay aral po ni Muhammad. Pero kung babalikan po natin yung Romans chapter 10 verse 4, sinasabi nga po doon na si Jesus Christ or turo ng ating Panginoong Hesus ang hangganan ng ating pananampalataya. Yan, yung point niya pa, actually gusto ko ito yung daw Quran ay turo lamang daw ni Muhammad. Agree ako dito sa totoo lang kasi maraming mga sura sa Quran na nagpapatunay na hindi pwedeng Diyos ang magsalita po noon. Nagpapakita ba ng kung tawagin is ignorance pagdating sa kasaysayan, ignorance pagdating sa background ng mga propeta. Isang araw i-expose ko rin yung bagay na yan. Nakikita natin dito na yung point niya regarding Quran ay isa nga namang matibay na katunayan kung bakit hindi ka dapat magbalik Islam. Bakit po? Kasi kung yung Quran is galing lang kay Muhammad, hindi naman inspired, walang dahilan para kilalanin itong salita ng Diyos. Kung tutusin, pag binasa mo yung Quran, marami po dito hango sa Biblia. Pagdating sa information, pangalan ng mga propeta, pagdating sa history, in fact, kung hindi nag-exist ang Bible na hawak natin, maraming mga information sa Quran na hindi niya kayang patunayan. Maraming mga details, history na binabanggit sa Quran na hindi kayang patunayan kung hindi nag-exist ang Biblia. Parang yung Old and New Testament natin. Maraming mga history sa New Testament na hindi mo ma-appreciate
kapag hindi mo binabasa yung Old Testament. Kasi magkarugtong yan eh. Nagpapatunay yung New Testament, pinatutunayan niya na tama yung mga nakasulat sa Old Testament, kagaya ng mga propesiya, may kinalaman sa pagdating ng Mesaya. Yung New Testament naman, ang nagpapatutuo naman dito is yung Old Testament. Sapagkat yung New Testament, pinatutunayan na mayroong tagapagligtas na darating, which is si Jesucristo. Pero hindi mo ma-appreciate kung hindi mo alam na may prophecy sa Old Testament. Ito yung point po natin. Samantalang yung Quran, bukod sa hindi sinusuportahan ng Old and New Testament, maraming nakalagay sa Quran, kopya lamang o hango lamang sa Old and New Testament. At hindi po sila harmonize sa katuruan. Yung Old and New Testament, harmonize siya sa katuruan. Kaya makita mo iisa author. Samantalang yung Quran, na sinasabing galing din daw sa Diyos, pag ikinumpara mo sa Bible na hawak natin is magkaiba po sila ng katuruan pagdating sa doktrina na nagpapakita na hindi galing sa Diyos ang Quran, kundi man-made o gawang tao lang. Ayon nga sa kanyang pagtuturo, ito daw ay galing lang kay Muhammad. Ituloy natin yung kanyang video. Maganda yung mga point niya. Pangalawang bagay po, dinagdagan nila ang aral ng Biblia. Which is ito na nga po yung sinasabi ko kanina pa na Quran. So yung Quran po ay isang dagdag aral. Bakit? Kasi hindi naman po ito turo ng ating... Dinagdagan daw ang katuruan ng Biblia. Kagaya ng aking binanggit din, yung Old and New Testament, harmonize siya, nagpapatotoo siya sa isa't isa. Samantalang biglang may lumitaw na Quran, tapos may mga information galing sa Biblia, pero pag tinignan mo yung doktrina niya, binabago niya o kinokontra niya yung katuruan ng Biblia. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang Muslim, ang Biblia ay mali. Kasi maraming information na mababasa mo sa Quran na unang isinulat sa Bible. Kaya pagka sinabi mong mali ang Bible, maraming information sa Quran na magiging mali. Tama yung kanyang point. Dinagdagan ng Quran ang katuruan ni Jesus. Tuloy natin yung kanyang video. Panginoong Hesus at ang Quran at ang Biblia ay marami po talagang contradiction. Isang halimbawa na nga lang po dyan is yung naniniwala po sila na si Jesus Christ ay tao lamang at hindi po Diyos. So ito pong Quran ay katulad lang din po ng nag-viral na book, which is yung Book of Enoch. Yung Book of Enoch po ay nag-viral pero hindi po yan na-canonize or naisama sa Biblia. Dahil yung Quran po ay isang dagdag aral. Bakit? Kasi hindi naman po ito turo ng ating Panginoong Hesus at ang Quran at ang Biblia ay marami po talagang contradiction. Isang halimbawa na nga lang po dyan is yung naniniwala po sila na si Jesus Christ ay tao lamang at hindi po Diyos. So ito pong Quran ay katulad lang din po ng nag-viral na book, which is yung Book of Enoch. Yung Book of Enoch po ay nag-viral pero hindi po yan na-canonize or naisama sa Biblia. Yan. Isa sa mga, actually tama yung point niya eh. Ang paniniwala ng Quran, si Jesus ay tao lang. Ibig sabihin walang deity, walang pagka-Diyos. Yung paniniwala kasi yan ay katuruan ng kulto. Hindi talaga nila naunawaan kung sino yung tunay na Jesus. Hindi nila nakilala yung Jesus na dumating. Actually, kung sabihin natin na tama yung aral ng Islam about kay Jesus, ba't hindi sila naniniwala sa Judaism? Sapagkat ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang paniniwala nila, siya ay tao lang. Kung titingnan mo, kinakalaban ng Islam ang Judaism, na ang paniniwala naman nila kay Jesus is pareho, tao. Tama yung point nito eh. Madali mo makilala kung tunay ang tagapangaral, ang isang grupo, kung nakikilala niya yung tunay na Jesus. Pangalawa, sabi niya, yung Quran daw ay kagaya lang ng nag-viral na Book of Enoch. Ito yung napapansin ko sa mga Muslim na itong Book of Enoch ay madalas nilang gamitin para patutuhanan na si Jesus daw ay hindi namatay at naipako sa krus. Pansinin po ninyo, kapag gagamitin natin yung Bible, sasabihin nila, hindi yan tunay na salita ng Diyos. Yung Book of Enoch na hindi naman salita ng Diyos, sasabihin nila, ito salita ng Diyos ninyo na kinikilala ninyo. Sabi dito, tunay ang pananampalataya ng Islam. Isipin nyo, yung kinikilala nating aklat, sinasabi nila na hindi salita ng Diyos. Pero yung hindi natin kinikilala salita ng Diyos, gusto nila ipaangkin na pinaniniwalaan natin. Tama yung sinabi niya yung Quran at saka Book of Enoch is pareho lang. Bakit? Kasi pareho po itong hindi inspired, hindi canonized. Ibig sabihin, hindi siya nasama doon sa 66 book ng Bible. Kaya, kagaya ng Book of Enoch, kaya hindi po siya na-canonize kasi pinag-aralan ng mga Kristiyano, ito ay hindi galing sa kalipunan ng mga alagad ni Jesus. Ito po ay imbentong sulat lamang at mga information na salungat sa Biblia. Parang kagaya ng Quran, marami siyang katuruan na salungat mismo sa Biblia. Buti sana kung tama. Ang problema, yung tamang aral ng Biblia, ito yung kinokontra ng Quran. So ituloy natin yung kanyang video. Dahil yung Book of Enoch po ay di po fully inspired by God. Marami po itong contradiction patungkol sa Bible. Maaaring ito ay tinawag na Book of Enoch kasi yung nakasulat doon ay patungkol sa buhay ni Enoch. Pero hindi po si Enoch yung sumulat po talaga noon. Meron kung sino man ang sumulat po ng libro na yon. At dahil nga po doon, ito ang naging dahilan kung bakit hindi nga po ito sinama ng mga Bible scholar sa canonism ng Bible. So bukod po sa Book of Enoch, marami pa pong mga books na naisulat na hindi po inspired by God. Kasama na din po dyan yung Apocrypha, yung Judith, Macabeo, Tobit, na isulat naman during 400 silent years na hindi rin po naisama sa ating Biblia dahil hindi nga rin po ito inspired by God. So ito rin naman pong Quran ay naisulat din po na hindi naman po inspired by God at marami pong contradiction sa Bible. Ang nakikita kong dahilan... Napansin niyo yung kanyang point? Yung 66 list ng book ng Bible, ito ay nag-exist during time ni Jesus at ng mga apostol.
Ibig sabihin, naabutan ito ng mga apostol. Hindi ito nagawa after na patay na ang mga apostol. Hindi po. Yung New Testament, yung 27th book, ito po ay naisulat bago matapos yung 1st century. Ibig sabihin, yung last book ng Bible, which is yung Apocalypse, ito ay nag-exist sa time na buhay pa si Juan the Beloved. Kaya madaling patunayan na ito ay sulat ni Juan. Unlike doon sa Apocrypha, Book of Enoch, na isulat siya sa panahon na hindi alam ng mga apostol, wala silang malay dito. Kaya ito yung matibay na batayan para masabi mo kung inspired ang isang aklat. Bakit? Yung mga tinuruan kasi ni Jesus, kaya nilang i-determine or makita kung ang isang kasulatan is salita ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Sila kasi yung naturuan. Kaya alam nila kung yung aklat na ipipresent mo is inspired by the Word of God, inspired by the Holy Spirit. Kaya yung Quran, hindi naman naabutan ng mga apostol. Yung Book of Enoch, hindi rin naabutan ng mga apostol. Yung Apocrypha, hindi rin naman po alam ito ng mga apostol. Ibig sabihin, magkakatulad yung Apocrypha, yung Book of Enoch at saka yung Quran, kapwa po ito walang kamalay-malay sa Jesus at ng mga apostol noong time na nag-exist ang mga ito. Samantalang yung 66 list ng book ng Bible. So ito po ay masasabi nating inspired sapagkat ito po ay naabutan ng mga apostol. Kaya tingnan nyo po, yung nung ipinresent yung Apocrypha, hindi na po ito tinanggap ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi hindi nila alam ito. Wala silang idea patungkol sa bagay na ito. Kahit na isulat pa ito doon sa 400 silent years. Kasi marami naman kasing gumawa talaga at nagsulat, ipinalagay na salita ng ating Panginoon Diyos. Pero madaling i-determine kung ito ay salita ng Diyos, kung ito ay kinilala ng mga alagad ni Jesus sapagkat sila ang tinuruan ng ating Panginoon. Ituloy natin yung kanyang video. Kung bakit sumikat o kaya naman naging marami ang tagasunod ni Muhammad o nung aral ng Quran, ay dahil sa Quran ay ipinapangaral din po ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Sa Quran po, sinasama nila ang buhay ni Abraham, ni Moises, ni Mary at ng ating Panginoong Jesus. At pinapalabas nga po nitong mga Muslim na ito na ang Quran ay dagdag sa salita ng Diyos o kadugtong sa Biblia. Yan, tama yung point mo, kapatid. Tama yung sinabi mo kasi maraming nadadaya ng Quran kasi bumabanggit kasi ito ng mga tauhan na nasa Biblia, kagaya ni Moises, ni Abraham, ni Sarah, ng mga apostol, ni Jesus. Bumabanggit ang Quran patungkol dito. Ibig sabihin, para bagang kapag hindi mo sinuri ng malalim, para bagang karugtong ng salita ng Diyos na kinikilala natin, yung Quran. O kaya pwede mong isipin na ito ay salita din ng Diyos, another testament ng Panginoon. Bakit? Kasi pagdating sa mga karakter, Bible history information, may mga bagay na mababasa mo sa Quran. Pero hindi ko mo ganun yung ginawa, isasabihin na natin na ito ay inspired word of God. Ito'y pandaraya lamang sapagkat kahit bumanggit siya, nangopya siya ng mga Bible character, pag tinignan mo naman yung doktrina, mismong katuruan ng mga alagad ni Jesus kinokontra ng Quran. Tuloy natin yung kanyang video. Pero ang maganda po dyan, ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagbabala na po sa Matthew chapter 24 verse 5 na marami po ang darating sa pangalan ng ating Panginoong Hesus para manlinlang ng marami. Ngayon, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga tao? Kaya ako hindi na ako nagtataka kung bakit sinasabi nila, kung tunay ang relihiyon mo, bakit mas mabilis kaming dumami? Oh, ang aming relihiyon ang mas marami na ngayon. Pag tinanong mo ang INC, sila na ang pinakamabilis dumami. Pag tinanong mo ang Islam, sila ang pinakamabilis. O nag-aangkin na sila daw ang pinakamarami, pinakamabilis na dumami. Pero mukhang nalimutan nila yung prophecy ni Jesucristo. Ililigaw ang marami. Kaya hindi naman paramihan ang batayan para masabi na totoo. Kasi sa mga sekta na yan, maraming maraming approve. Dito kasi sa tunay na pananampalataya, maraming bawal. Sigarilyo lang bawal, sa mga yan pwede. Kaya kung ikaw nga naman ay sunog baga, ba't ka lilipat sa relihiyon ng mga Kristiyano? Mas mahigit pang lumipat sa kulto o kaya sa hindi tunay na relihiyon, at least yung bisyo mo may pagpapatuloy mo. Kaya hindi ko mo marami, masasabi na natin na totoo. Hindi po, dahil sabi sa Bible, magsipasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang nilalakaran ng maraming napapahamak. Yun namang makipot na pintuan, kakaunti lang ang nakasusumpong nito. Kaya kung ipinagmamalaki nyo kayo ang mas marami, congrats sapagkat natupad yung turo ni Jesus, yung propesiya niya na ililigaw ang marami. So ituloy natin yung kanyang video. Maganda yung kanyang mga point. Na nagdadagdag na salita ng Diyos. Basahin po natin yung Revelation chapter 22 verse 18. Dito po yung sinasabi, ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. So makikita po natin na yung mga nagdaragdag sa salita ng Diyos o mga nagdudugtong sa Biblia ay parurusahan po ng Panginoon. So meaning to say, ito po ay mga unbelievers or mga kasama sa mga hindi mananampalataya. Sabi rin po ng Galatians chapter 1 verse 8 to 9, ganito po yung sinasabi, sumpain nawan ng Diyos ang sino man, kami o maging isang anghel, galing sa langit
na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinapangaral namin sa inyo. Sinasabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. So ito po yung nakakalungkot na part, mga kapatid. Sinusumpa ng Diyos yung mga nagdaragdag ng salita ng Diyos o mga gawa-gawang sulat lamang ng tao. At dito na po tayo papasok sa pangatlong part kung bakit hindi po tayo dapat. Napansin niyo po ba? Kaya ito yung magandang point po dito sa kanyang pahayag na masasabi natin na alinmang dumating na pananampalataya na iba sa turo ng mga apostol, dapat po itong itakwil sapagkat hindi po tunay na sa Diyos ang ganitong grupo. Kapag dinadagdagan ang salita ng Diyos, kapag kinukontra, sinasalungat, iba sa turo na itinuturo ng Biblia. Halimbawa, ang tinuro ng Biblia, yung Kristo, yung tagapagligtas. Siya ay nagkatawang tao, nakitulad lamang sa tao, at siya ay kapantay ng Diyos. Pag kami nagtuturo na hindi ganito, hindi pareho sa mga apostol, ang sabi ng Bible, ito ay dapat itakwil. Sa translation niya na kanyang binasa, pakasumpain, mas mabigat. So ituloy po natin yung kanyang video. Sangayon or pumanig sa mga Muslim dahil ang Quran is not inspired word of God. So bakit ko nga ba nasabi na ang Quran po or aral ng mga Muslim ay hindi po inspired word of God? Pakikinggan po natin ang aral ng mga Muslim. Yung Quran po ay isinulat ni Muhammad nung kinausap po siya ng isang anghel. At ito pong anghel na ito ay si Angel Gabriel. Meaning to say, mga kapatid, nung sinusulat ni Muhammad yung Quran, ang kausap niya po ay hindi Diyos kundi isang anghel. Alam niyo po kasi, mga kapatid, para maging inspired by God ang sulat mo, dapat ito po ay kinasihan ng banal na espiritu. Meaning to say, yung Holy Spirit ang nagkudyok sa iyo, isulat mo yung sinasabi ng Panginoon. At yung Holy Spirit na tinutukoy ko ay siya rin kinikilala nating Diyos. Basahin po natin yung 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Ganito po sinasabi, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Verse 21, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinapangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nagudyok sa kanilang upang sabihin ang salita ng Diyos. Dahil nga po sa mga man of God o mga propeta na sumulat po ng Biblia, na kinasihan ng Diyos, ito pong mga sinulat ng tao lamang ay nagkaroon ng hininga ng Diyos na mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. So dapat po Holy Spirit ang kausap ni Muhammad nung sinusulat niya po yung Quran. Pero ang problema, ang kausap niya po ay isang anghel lamang. So hindi po talaga ito fully inspired by God. Di sana kung tunay na anghel. Sapagkat sabi sa Bible, si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kadiliman. Kung titingnan natin, magaan pa yung sinabi mo kasi kung anghel talaga ang nakausap niya, ako pwedeng maniwala talaga kasi anghel na ito ng Diyos, sinugo ito. Kaya yung sasabihin niya ay galing sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, lilitaw na ang Quran dito ay salita talaga ng ating Panginoon. Kung ganun nga, kasi walang patotoo, walang patunay. Ang totoo, kapag tiningnan mo yung mga Islamic literature, hindi nga nakilala ni Muhammad kung sino yung nakausap niya. Sino yung nagsabi na anghel yung kanyang nakausap? Yung kanyang asawa. At yung kanyang asawa ay isang Kristiyano. So, ibig sabihin, si Muhammad mismo, hindi naman niya sigurado yung kanyang nakausap kung ito ay tunay na anghel o hindi. Meron lang nagpatotoo nagsabi na ito ay anghel at yung nagpatotoo na yon, hindi rin naman sila sigurado kung talagang totoong may nakausap si Muhammad o nag-iimbento lang. So ituloy pa rin natin yung kanyang video. Alam niyo po ba, mga kapatid, na maging ang ating Panginoong Hesus ay nakikipag-isa sa Diyos Ama nung siya po ay nangangaral? John chapter 12 verse 49 to 50, ganito po yung sinasabi. Pero syempre may point yung kanyang sinabi. Kasi kung ang Diyos, kakasangkapanin ka para magdala ng kanyang salita, magpahayag, lalo na kung malaking ang nakaatas sa iyo, hindi ba parang nakakapagtaka kung anghel nga naman yung pagdadalahan ng mensahe? Di ba dapat ang Diyos mismo? Kagaya ng iba mga propeta, ang Diyos talaga ang tumatawag. Mas maigi pa nga si Pablo, si Jesus mismo ang tumawag sa kanya. Samantalang si Muhammad, isa daw di umanong anghel na wala pang matibay na ebidensya. Sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. Verse 50, at alam ko ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang pinapasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. So makikita po natin na even si Jesus Christ po, nung nagkatawang tao po siya at napunta po siya dito sa lupa, ang ipinapangaral niya ay galing po sa Ama. Nagkakasundo po sila nung kanyang Ama kung ano po yung ipapangaral niya. At yung ipinapangaral niya ay hindi po galing sa anghel. Pero alam niyo mga kapatid, ako po naniniwala ako na hindi po talaga si Angel Gabriel yung kausap ni Muhammad kung sinusunod niya yung Biblia. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung si Angel Gabriel yun or anghel ng Diyos yun, mayayari po siya sa Diyos at baka mapasama po siya sa mga fallen angels. At alam po ni Angel Gabriel yung kahahantungan niyang parusa kapag siya po ay sumuway sa Diyos. So hindi po guguluhin ng anghel yung salita po ng Diyos. So kung hindi po si Angel Gabriel yung kausap ni Muhammad, sino po ang kausap ni Muhammad? Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 14. Ganito po yung sinasabi. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlililang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. At hindi naman iyan nakakapagtaka dahil maging si Satanas ay nagpupunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. So si Satanas po ay kaya niya pong magkunwaring anghel. Pero alam niyo si Satan, hindi niya po magagaya ang Diyos. Dahil kung si Satan kaya niyang gayahin yung Diyos, magpapanggap po siyang si Holy Spirit para mas kapanipaniwala yung pagsusulat ni Muhammad. Kaya lang dahil hindi po kayang gayahin ni Satanas ang Diyos o si Holy Spirit, ang pinakamadaling kaya niyang gayahin ay ang anghel.
para magbuka siyang kapanipaniwala. Kaya lang ang nakakalungkot kay Muhammad, naniwala po siya ni Satanas na nagpanggap na si Angel Gabriel. Well mga kapatid, tatandaan po natin na hindi ito mahirap kay Satan. Why? Dahil Ang nakakalungkot daw ay naniwala daw si Muhammad na anghel ang nakausap niya pero si Satan naman pala. Nakaw, maraming magagalit sa yung Muslim niyan. Pero ako, sasangayon naman talaga ako. Totoo naman talaga yung sinabi mo eh. Nga lamang, panindigan mo yung sinabi mo sa harap ng mga Muslim. Kasi ang mga Muslim, manggagalaite sa ganitong pagpapahayag. Kagaya na binanggit, pag tayo nag-expose, galit yan sila, sabihin naninira. Pagka sila mag-expose, sasabihin, tama lang yung kanilang ginagawa. Kaya siguradong maraming maghahamon sa iyo ng debate. Oh, sana kaya mo lumaban ng debate. Kasi maganda yung iyong mga point. Patapos na yung kanyang video, ituloy natin. Satan ay dati rin naman siyang anghel. So talagang kaya niyang magpanggap na angel. At ito po yung pinaka-expert ni Satanas, ang manloko at manlinlang. Dahil sinabi po ng John chapter 8 verse 44, siya ang ama ng kasinungalingan. Alam niyo mga kapatid, naniniwala po ako na si Muhammad at ang mga Muslim magpahanggang ngayon ay biktima ni Satan. Dahil ang taong mapagmahal sa Diyos, hindi po susunod kay Satanas. So ang gagawin na lang po ni Satanas ay babalikuin niya po yung mga aral ng Diyos na mukhang tama, pero mali pala. Sa ganong kapamaraanan, akala mo nasa piling ka pa ng Diyos, pero ang totoo, nasa piling ka na ni Satan dahil na-deceive ka ni Satan. So ayan, napanood natin yung kanyang video. So para masundan po ninyo, subukan nating ibuod ng kaunti yung kanyang pahayag. 3 bagay daw, 3 point kung bakit hindi ka daw dapat magbalik Islam. Sabi niya, nalulungkot siya sapagkat maraming mga kakilala niya, ini-encourage daw siya na magbalik Islam at marami sa mga kakilala niya ay na-encourage na daw na magbalik Islam. Kaya marahil ito yung nagtulak sa kanya para gumawa ng video bilang sagot sa dahilan kung bakit ayaw niya na mag-Muslim kahit maraming humihikayat sa kanya. 3 yung point na kanyang binitawan. Ang una, hindi daw totoo na si Muhammad ay last messenger. Kung titingnan nga naman natin, si Ismail na kanyang pinanggalingan daw, isa daw propeta na hindi naman kinikilala sa Biblia na propeta. Si Ismail po ay hindi propeta sa Biblia. Ito po ay anak sa labas. At ang anak sa pangako ay si Isaac. At si Jesus, na tunay na propeta, ay galing kay Isaac. Yan. Si Muhammad naman ay galing doon kay Ismail na anak sa labas. Ngunit alang-alang kay Abraham ay pinagpala din si Ismail. Pero bukod doon, wala po siyang katungkulan na ibinigay ng Diyos sa kanya kahit pagiging propeta ay hindi po siya propeta. Ibig sabihin, kung hindi tunay na propeta si Ismail, mas lalong hindi tunay na propeta si Muhammad. Ikalawang point niya is dinadagdagan ng Islam yung katuruan ng Biblia, sinasalungat pa. Ang Bible daw ay sa kanyang pagtuturo, ito dapat yung maging hangganan ng katuruan. Kapag ang katuruan ay salungat sa turo ni Jesus at ng mga apostol, hindi ito dapat tanggapin. Kaya maraming naglabas ang aklat, kagaya ng Book of Enoch, Apokripa, Quran, ito ay magkakapareho na hindi po ito o walang kamali-malay sa Jesus at ang mga apostol sa pagsulpot ng mga aklat na ito, at ito'y karagdagan lamang sa mga katuruan na idinadagdag sa Bible. Pero sabi ng at napanood sa video, yung kautusan ni Jesucristo, yung turo ni Jesus at ang mga apostol, ito na dapat yung maging hangganan, hindi na dapat dagdagan ng kahit anong aklat kagaya ng Quran. Ikatlo, yung Quran ay hindi daw inspired or salita ng ating Panginoon Diyos, sapagkat hindi tunay na anghel ang nakausap ni Muhammad. Sapagkat, sabi niya, nadaya lang daw si Muhammad, ang nakausap talaga ni Muhammad ay si Satan na nagpakunwari lamang anghel. So ibig sabihin, kung totoo yung bagay na yon, hindi nga tunay na inspired ang Quran, kundi ang Quran ay isang mapanghikayat na aklat na ililigaw ka lamang upang alisin sa katuruan ni Jesucristo. So ito po yung laman ng kanyang video. Ako masasabi ko dito, to be fair sa mga Kristiyano at Muslim, nung ako pinag-aralan ko rin ang Quran, ito rin yung naging conclusion ko. Kaya nga, hindi tayo natatakot humarap dyan sa debate. In fact, may 2 Muslim ngayon na naghahamon sa atin. Marami lang tayong inaasikaso ngayon kasi hindi man tumatakbo yung buhay natin sa pakikipagdebate. Pero abangan po ninyo, haharapin din po natin yan. At dito naman sa kapatid na ito na nag-post ng iyong video na nag-viral sa mga Muslim, good luck sa iyo. Sana marunong ka rin mag-defend. Kasi maraming Muslim ang magagalit sa iyo nito. Maraming mga Muslim, sigurado ako, sisiraan ka mismo sa kapwa nila Muslim. Karanasan ko po yan.